Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang hangin. Hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. Ang sabi naman ng iba, para itong gravity. Isang hindi makikitang puwersa na bigla ka na lang hihilahin pababa ng mabilis. Walang babala. At bago mo pa ma-realize, nahulog ka na. Lumanding ka na sa semento, duguan, wasak. Pero nakangiti pa rin na parang tanga. Naniniwala naman ako sa mga teoryang yan. Pero para sa akin, ang pag-ibig ay parang elevator sa building ng pinagtatrabahuhan kong BPO company sa Ortigas. Bakit? Kasi una, matagal bago dumating. Pangalawa, kapag sumakay ka, madalas masikip, nakaka-suffocate, at walang personal space. At pangatlo, ang pinakamatindi sa lahat, kapag minalas-malas ka talaga, may stuck ka sa gitna ng walang kasiguraduhan kung makakalabas ka pa ng buhay. At doon nga nagsimula ang kalbaryo ng puso ko. Uy, Emil, yung laway mo, pakisalo naman. Baka pumatak dyan sa keyboard ko. Mahirap nang linisin. Saway sa akin ni Jonah. Ang katabi ko sa cubicle at ang itinuring kong pambansang boses ng konsensya na madalas ay walang preno. Mabilis kong pinunasan ang gilid ng labi ko gamit ang likod ng kamay. Kahit alam kong wala naman talagang laway. Sinamaan ko siya ng tingin habang mabilis na nagtatype sa computer ko para magmukhang busy. Grabe ka naman sa akin, Jonah. May tinitingnan lang ako sa malayo. Nag-iisip ako ng creative ways para i-handle yung galit ng customer sa calls ko kanina. Dahilan ko para kahit ang totoo 0% ng utak ko ang nasa trabaho ngayon. 100% ng attention ko ang nakatutok sa dulo ng hallway kung saan nakatayo ang pantry. Doon kasi nakatayo ang nag-iisang dahilan kung bakit ganado akong pumasok sa night shift kahit kulang na kulang ako sa tulog. Si Sir Francis. Si Sir Francis na bagong team leader sa kabilang account. Si Sir Francis na may taas na 6'1", may panga na pwedeng gamitin pambukas ng delata sa sobrang talas. At may amoy na amoy mayaman. Yung tipong kahit bagong gising, amoy mamahaling laundry detergent at sikat na brand ng pabango. At higit sa lahat, si Sir Francis na may katawang tila inukit ng mga anghel sa gym. Sa madaling salita, siya yung perfectong definition ng isang daddy. Anong creative ways yung pinagsasasabi mo dyan? Nakatitig ka na naman kay Sir Francis, no? Panunokso ni Jonah. Sabay siko sa braso ko. Nako, Emil, tigilan mo yan. Masyadong mataas ang lipad ng mga pangarap mo. Executive tier yan. Entry level ka lang. Para kang nag-a-apply na CEO position kahit high school graduate ka. Grabe ka naman sa akin. Masama bang humanga? Libre namang mangarap ah. Bulong ko habang pinapanood si Sir Francis na magsalisip ng kape. Ang bawat galaw ng mga braso niya habang naghahalo ng asukal ay parang naka-slow motion sa paningin ko. May kasama pang background music ng isang love song sa utak ko. Walang masama, sagot ni Jonah habang ngumunguya ng biskwit. Sabi pa niya, pero ang tawag sa ginagawa mo, silent
pag-ibig, o mas tamang sabihin na secret confession na hindi mo kailanman masasabi kasi baka may HR ka sa sobrang harassment ng mga titig mo. Hinirapan ko lang siya. Hindi naman kasi alam ni Jonah ang tunay kong nararamdaman. Hindi ito basta-bastang paghanga lang sa gwapo. May kung anong kurot sa puso ko tuwing nakikita ko si Francis. Ang tanging problema ko lang talaga, torpe ako. Sa tuwing magkakasalubong yung mga mata namin, ang tanging nagagawa ko lang ay magbaba ng tingin o kaya naman magkunwaring may hinahanap na barya sa sahig. Alas 6 ng umaga, sa wakas log out na. Sabay kami nag-ayos ng gamit ni Jonah para umuwi. Ang buong floor ay parang eksenas sa isang zombie movie. Mga duguan ng mata, matatamlay na lakad, at mga call center agent na naghahangad lang ng unan at kama. Emil, mauna na ako sa iyo ah. May ship pa ako sa gabi at kailangan kong asikasuhin yung pusa ako sa bahay. Sabi ni Jonah habang nagmamadaling isabit ang bag niya. Sige Jonah, ingat sa biyahe. Mauna ka na. Magpapaiwan muna ako ng konti, may tatapusin lang akong report. Sagot ko. Ang totoo, nakita ko kasi sa system na hindi pa nagla-log out yung team ni Sir Francis. Ibig sabihin may pag-asa kaming magkasabay sa elevator pababa ng building. Ito yung tinatawag kong perfect timing strategy. Araw-araw ko itong pinag-aaralan. Kung kailan siya lalabas, kung anong oras siya maglalakad papuntang lobby, kabisado ko na. Pagkalipas ng 10 minuto, nakita ko na siyang naglalakad bitbit ang kanyang laptop bag. Agad kong sinuot yung backpack ko, nagayos ng buhok gamit yung front camera ng phone at naglakad ng may poise patungo sa elevator area. Pagdating doon, swerte nga naman. Mag-isa lang siyang nakatayo habang naghihintay na bumukas yung pinto ng elevator number 4. Sumunod ako at tumayo sa likod niya. May distansyang 1 metro para hindi magmukhang stalker. Ang bango-bango niya talaga kahit tapos na yung shift. Paano niya nagagawang magmukhang fresh pagkatapos ng 8 oras na makikipag-away sa mga banyagong customer? Habang ako, mukha ng basang sisiw na pinilit mag-English. Bumukas ang elevator. Pumasok siya at sumunod naman ako. Umarap kaming dalawa sa pinto. Siya ang pumindot ng button para sa ground floor. Sobrang tahimik sa loob ng elevator. Naririnig ko ang sarili kong paghinga. At natatakot ako na baka marinig niya ang mabilis na tibok ng puso ko. Puyat? Biglang nagsalita si Sir Francis. Nanlaki yung mga mata ko. Lumingon ako sa kaliwa. Lumingon sa kanan. Walang ibang tao. Ako ba yung kinakausap niya? Opo sir. Night shift po kasi. Nauutal kong sagot habang ang mga kamay ko ay mahigpit na nakakapit sa strap ng bag ko. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiti na pwedeng pumatay sa 100 virus sa commercial ng sabon. I know the feeling. Normal lang sa line of work natin yan. By the way, I'm Francis. Inabot niya yung kamay niya sa akin. Munti ko nang mabitawan yung phone ko. Diyos ko, hinahawakan ba ng isang Diyos ang kamay ng isang mortal na katulad ko? Emil po. Sir Emil. Mula sa kabilang account. Sagot ko habang tinatanggap ang kamay niya. Ang lambot ng palad niya pero swabe yung kapit. Pakiramdam ko, pwede na akong mamatay at umakyat sa langit sa sandaling yun. Ngunit bago ko pa man mabitawan yung kamay niya, biglang nangyari ang isang bagay na
hindi kasama sa mga magagandang senaryo sa utak ko. Isang malakas na tunog ng kuryente ang umalingaw-ngaw. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng elevator. Kasunod nun ay ang isang malakas na pag-uga na tila ba nayanig ng lindol ang buong building. Napasigaw ako sa gulat at otomatikong napakapit sa kung anong pwedeng kapitan. Dahil sa dilim at sa lakas ng pag-uga nawalan ako ng balanse. Sumubsob ako pasulong. Ang dalawang kamay ko ay nakahawak ngayon sa matitigas na dibdib ni Sir Francis habang ang mukha ko ay nakadikit sa leeg niya. Naaamoy ko ulit yung pabango niya pero sa pagkakataong to, may kasama ng amoy ng matinding takot mula sa akin. Huminto ang elevator sa pag-uga. Natiling patay ang ilaw maliban sa pulang emergency light na biglang umilaw sa itaas ng control panel na nagbigay ng isang madilim at pulang liwanag sa loob ng maliit na espasyo. Nakahinga ako ng malalim pero nananatili pa rin akong nakasandal sa katawan ni Sir Francis. Pakiramdam ko, kung bibitaw ako, hihimatayin ako sa takot. Emil, okay ka lang? Marahang tanong ni Francis. Ramdam ko yung panginginig ng boses niya pero sinusubukan niyang maging kalmado. Ramdam ko rin yung paghinga niya dahil nakadikit yung dibdib ko sa kanya. Sir, sorry po. Sorry po talaga. Mabilis akong lumayo at napaatras hanggang sa tumama yung likod ko sa pader ng elevator. Hindi ko po sinasadya yung elevator kasi biglang, it's okay, it's okay. Pagpapakalma niya habang inaayos yung nagulo niyang polo shirt. Mukhang nasirahan tayo ng elevator. Na-stuck tayo sa pagitan ng 5th at saka 4th floor. Wika niya. Pumunta siya sa control panel at sunod-sunod na pinindot yung open door button pero walang nangyari. Pinindot din niya yung yellow bell o yung alarm button. May tumutunog sa alarm sa labas pero walang sumasagot sa intercom. Great. Buntong hininga niya sabay sandal sa kabilang pader ng elevator. Inilabas niya yung kanyang phone. Walang signal dito sa loob. Sira yung booster ng building. Wika pa niya. Inilabas ko rin yung phone ko. Sir, sa akin din po eh. Emergency calls only. Tumingin ako sa paligid. Ang pulang ilaw mula sa emergency light ay nagbibigay ng isang kakaibang ambience sa loob ng elevator. Kung sa ibang pagkakataon ito nangyari, baka isipin kong nasa isang romantic at seryosong eksena kami ng isang pelikula. Pero sa totoong buhay, nagsisimula ng tumulo ang pawis ko. Hindi lang dahil sa patayang aircon, kundi dahil sa matinding hiya at kaba. Paano yan, sir? Paano kung hindi tayo mahanap dito? Paano kung maubusan tayo ng oxygen? Sunod-sunod kong tanong. Medyo OA na yung boses ko dahil sa panic. Sabi ko pa, may pusa pa si Jonah na kailangan pakainin. Teka, hindi ko pala pusa yun. Pero paano ako? Marami pa akong pangarap sa buhay, sir. Hindi ko pa nararanasan magkaroon ng totoong love life. Wika ko. Nakita kong dinala ni Sir Francis ang kamay niya sa kanyang muka at mahinang natawa. Isang mahaba at malalim na tawa. Bakit po kayo tumatawa? Sir, seryoso po ako. Mamamatay na ba tayo? Tanong ko. Nakanguso na ako sa takot. Emil, relax. At ito lumapit siya sa akin ng 2 hakbang.
Dahil sa liit ng elevator, kitang-kita ko yung mga mata niya sa ilalim ng pulang liwanag. Hindi tayo mamamatay. May maintenance ang building tuwing umaga. For sure, mapapansin ng guard sa CCTV na may nakastock nasa elevator. Kailangan lang natin maghintay ng ilang minuto o baka isang oras. Isang oras? Isang oras tayong magkasama dito sa loob. Wika ko. Bakit? Ayaw mo ba akong makasama? Biro niya na may kasamang pilyong ngiti sa mga labi. Ang puso ko naman biglang nag-wild. Mas mabilis pa yung tibok nito ngayon kumpara nung biglang umuga yung elevator. Ano ba, Emil? Huwag kang magpapahalata. Hindi naman sa ganun, sir. Siyempre, baka po kasi mainip kayo. O kaya maamoy niyo yung pawis ko. Pabulong ko sabi. Sabay takip sa mga kilikili ko gamit yung kamay ko. Tumawa naman siya. Sabi niya, huwag kang maglala. Hindi naman mabaho. At saka, huwag mo na akong tawaging sir. Nasa labas na tayo ng trabaho. Well, technically, nasa loob pa rin ng building pero na-stuck tayo. Just call me Francis. Ah, Francis? Pag-uulit ko. Ang sarap sa dila. Parang musika. Ayan. Mas okay. Sabi niya sabay upo sa sahig ng elevator. Isinandal niya yung likod niya at itinabi yung kanyang laptop bag. Sabi pa niya, mukhang matatagalan tayo rito. Upo ka muna, Emil. Magkwentuhan na lang muna tayo para hindi natin mapansin ang oras. Tumingin ako sa sahig, tapos tumingin ako sa kanya. Si Francis, ang lalaking pinapangarap ko gabi-gabi, ay nakaupo sa sahig ng isang madilim at sirang elevator. At inaanyayahan akong tumabi sa kanya. Kung panaginip man to, pakiusap, huwag niyo muna akong gigisingin. O kaya, huwag niyo munang aayusin ang elevator na to. Naupo ako sa tabi niya. May konting distansya pa rin. Pero sapat na para maramdaman ko yung init ng katawan niya. Ito na yung simula ng mahabang oras ng paghihintay. At ang simula ng isang lihim na hindi ko alam kung kaya ko pang itago. Kung may isang bagay man akong natutunan sa loob ng 25 taon ko sa mundong ito, yun ay ang katotohanang walang permanenteng bagay sa mundo, kundi ang pagbabago. At ang katotohanang mabilis uminit ang loob ng elevator kapag patay ang aircon. 20 minuto nang nakalipas mula nung mastak kami ni Francis. Ang suot kong ID, lanyard ay ginawa ko ng pamaypay. Habang si Francis naman ay tinanggal na yung 2 butones sa itaas ng kanyang polo. Lord, patawarin niyo po ako. Pero ang hirap talagang umiwas ng tingin kapag ang tanawin sa harap mo ay isang labikel na tila ginuhit ng isang tanyag na pintor. Mainit ba? Tanong ni Francis habang niluluwagan yung kanyang mamahaling necktie. Medyo lang naman, Francis. Sanay naman ako sa init. Ang hindi ko lang sanay yung walang oxygen. Biro ko. Sabay tawa ng pilit para hindi halatang nanginginig pa rin ng mga tuhod ko. Don't worry, may ventilation shop naman yung mga elevator kaya hindi tayo maubusan ng hangin.
pawis na pawis ka na nga oh, sabi niya. Bigla siyang dumukot sa bulsa niya, sa bulsa ng kanyang pantalon, at naglabas ng isang malinis at mabangong panyo. Inabot niya 'to sa akin. "Oh, gamitin mo muna." Napatitig ako sa panyo. Kulay navy blue 'to at may bordadong maliit na letrang F sa sulok. Amoy Francis. Naku, 'wag na, Francis. Baka madumihan lang ng pawis ko. Nakakahiyang isauli. Pagtanggi ko, pero ang totoo, gustong-gusto ko itong iuwi para gawing unan. Kunin mo na. Ayaw kong himatayin ka rito dahil sa heat stroke. Mahirap mag-CPR sa dilim. Pilyong sagot niya sabay kindat. CPR sa dilim? Diyos ko po, kung siya yung mag-o-oxygen sa akin, mouth to mouth, handa na akong magpanggap na walang malay ngayon din. Kaya ito, mabilis kong kinuha yung panyo at pinatong ko sa mukha ko. Amoy langit talaga. Napapapikit ako sa sarap ng amoy. Salamat. Bulong ko mula sa ilalim ng panyo. Naupo siya ng maayos. Pinatong yung mga siko niya sa kanyang mga tuhod at tumingin sa akin. Sa ilalim ng pulang emergency light, ang mga mata niya ay may kakaibang kislap. So, Emil, anong kwento mo? Ilang taon ka na sa kumpanya? Ngayon lang kita napansin sa floor eh. Mag-iisang taon na rin po. I mean, mag-iisang taon na ako ngayong buwan. Sa financial account ako yung laging puyat at laging minumura ng mga Amerikano dahil sa credit card bills nila. Sagot ko habang dahan-dahang nagpupunas ng leeg. Matatag ka ah. Mahirap yung account na yan. Pero bakit parang ngayon lang kita nakita sa lobby o sa pantry? Kasi nga tuwing nakikita kita, nagtatago ako sa likod ng dispenser ng tubig. Siyempre hindi ko pwedeng sabihin yun. Ano kasi, mahiyain kasi ako, Francis, at saka madalas akong nakatutok lang sa computer ko. Alam mo na, alipin ang salapi. Kung kailangan mag-OT para may pambayad sa kuryente at pambayad ng pagkain ng pusa ni Jonah. Palusot ko. Dahil mukhang matatagalan pa yung mga kuya sa maintenance, ano kayang pwedeng gawin? Pag-iisip ni Francis habang tinitingnan ng kanyang phone na zero signal pa rin. Gusto mong maglaro? Wika pa niya. Ha? Laro? Anong laro, Francis? Ikaw, kung sabihin Chobibo, masikip dito. Hirit ko. Na nagpatawa naman sa kanya. Sumpain ang bibig ko, bakit ba lumabas yung pagka-pilosopo ko kapag kinakabahan? Hindi, yung simple lang, truth or dare, pero dahil wala tayong space para sa dare, gawin nating truth or truth. Walang personalan, sagutan lang ng mga tanong para naman makilala natin ang isa't isa. Nalunod ang laway ko sa lalamunan ko. Truth or truth? Eto na ba yung simula ng katapusan ko? Paano kung tanungin niya ako kung sino ang crush ko sa office? Paano kung mabuking yung lihim ng puso ko? At ang sabi ni Francis, habang nakasandal sa pader, tapos itinuon niya yung atensyon sa akin. Ako muna, Emil, ano yung unang pumasok sa isip mo nung una mo akong makita sa office? Shucks, direct to the point, walang patumpik-tumpik.
Ah, yung totoo, paninigurado ko habang pinipilipit yung panyo niya sa mga kamay ko. Yap, walang pwedeng magsinungaling, kasunduan yan, wika niya. Huminga ako ng malalim. Okay, Emil, kontrolin ng dila. Huwag mong sabihin gusto mo siyang maging asawa agad. Ang unang pumasok sa isip ko, sabi ko, grabe, ang tangkad naman ng lalaking 'to, mukhang pader. At saka naisip ko rin na mukha kang masungit at hindi namamansin ng mga hamak na agents na katulad ko, wika ko. At ito mukhang nagulat siya sa sagot ko, sabi niya, "Masungit? Mukha ba akong masungit?" Opo, yung panga mo kasi parang laging nakangat-ngat ng semento sa sobrang seryoso. At saka kapag naglalakad ka sa hallway, diretso lang yung tingin mo. Parang walang ibang tao sa paligid. Mukha kang untouchable. Napangiti si Francis. Pero may konting lungkot sa mga mata niya. Sabi niya, ganun ba? Pasensya na. Minsan kasi sa posisyon ko bilang team leader, kailangan ko maging seryoso para irespeto ako ng mga tao. Tsaka madalas akong puyat at maraming iniisip ng mga metrics at report. Hindi ko intensyon na magmukhang masungit. Katunayan madaldal naman ako, kapag, kasama yung mga kaibigan ko, wika niya. Halata nga po, Halata nga, Francis. Kanina ka pa salita ng salita, Biro ko na bumasag sa seryosong atmosphere. "Oh, turn mo naman," sabi niya, sabay turo sa akin. "Magtanong ka na." Ito na, ito na yung pagkakataon kong malaman yung katotohanan. Ang tanong na matagal nang nagpapagulo sa utak ko at sa utak ng buong VP of tour namin. "Ah, Francis, yung totoo ha?" Panimula ko. Lumapit ako ng konti sa kanya. Nakalimutan ko na yung takot sa elevator dahil sa tsismis. May may girlfriend ka ba ngayon o asawa? Kasi balita sa floor, marami raw nag-aabang sa'yo sa labas ng building tuwing shift end. Tiningnan ako ni Francis ng matagal. Ang katahimikan ay bumalik na naman at ang tanging maririnig lang ay ang ugong ng fan ng emergency light sa itaas. At pakiramdam ko maling tanong ang naitanong ko. Baka masyadong personal, baka magalit siya at i-HR ako paglabas namin dito. Sorry Francis, wag mo na lang sagutin kung wala. Pagputol niya sa sinasabi ko. Ha? Walang girlfriend? Walang girlfriend, walang asawa at walang nag-aabang sa akin sa labas. Sagot niya. Diretso yung tingin sa mga mata ko at sabi pa niya, at mas lalong hindi ako naghahanap ng girlfriend. Kumunot yung noo ko, sabi ko. Bakit? Sa gwapo mong yan, imposibleng walang nagkakagusto sa'yo. O baka naman masyadong mataas yung standards mo. Humilig si Francis papalapit sa akin. Ang distansya ng mukha namin ay wala nang isang lipa. Naamoy ko na naman ang hininga niyang amoy menthol candy. Hindi sa mataas yung standards ko, Emil.
Mababa at seryoso yung boses niya na nagpatayo ng mga balahibo ko sa braso. Sabi pa niya, hindi ako naghahanap ng girlfriend kasi mga lalaki yung gusto ko eh. I'm gay, Emil. At matagal ko nang alam yun sa sarili ko. Boom. Para akong binaril ng kanyon ng konfeti sa utak ko. Parang may mga fireworks na sumasabog sa loob ng elevator number 4. Ang puso ko parang sumakay sa roller coaster na walang brake. Bading siya. Bading mga mari. May pag-asa ang Pilipinas. May pag-asa ako. Gusto kong magsisigaw sa tuwa. Gusto kong magtumbling sa loob ng masikip na spasyong to. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Pinigilan kong pinanatili kong kalmado yung mukha ko at kahit yung mga mata ko eh. Malamang na kasing laki ng pinggan sa gulat. Ah, ganun ba? Ang tanging lumabas sa tanga kong bibig. Bakit? Nagulat ka ba? Tanong niya. Tila ba binabasa yung bawat reaction ko? Sabi pa niya, nandidiri ka ba? Hala, hindi. Oh, hindi ah. Mabilis kong sagot. Hinawakan ko pa yung braso niya nang hindi ko namamalayan para patunayan na hindi ako nandidiri. Sabi ko, actually, pareho tayo, Francis. Lalaki rin yung gusto ko eh, kaya relate na relate ako sa'yo. Naramdaman ko yung paglambot ng tensyon sa mga balikat ni Francis. Tumingin siya sa kamay kong nakahawak sa braso niya bago tumingin ulit sa akin sa muka. Isang napakagandang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi na pilyo, kundi isang ngiting puno ng kapanatagan. Alam ko naman, bulong ni Francis. Nanlaki yung mga mata ko. Ha? Anong alam mo? Wika ako. Alam kong pareho tayo, Emil. At alam ko rin na matagal mo na akong pinapanood sa pantry. Wika niya. Sabay patong ng kanyang kamay sa ibabaw ng aking kamay na nasa braso pa rin niya. Patay, buking ang lola niyo. Kung pwede lang magpalamon sa sahig ng elevator na to, ginawa ko na. Ang lupit din ng tadhana, no? Akala mo ikaw yung master sa pagtatago. Akala mo ikaw yung secret agent na pasimpleng sumusubaybay sa crush mo. Yun pala. Madagal ka na niyang pinapanood habang nagpapakatanga ka sa sulok. Ang kamay ni Francis ay nasa ibabaw pa rin ng kamay ko. Mainit, suwabe. At sa totoo lang, kahit sobrang hiyang-hiya ako, ayoko nang alisin. Anong sabi mo, Francis? Nauutal kong tanong. Sinusubukan bawiin yung konting natitirang dignidad sa katawan ko. Sabi ko pa, alam mo, na, na ano, na palagi mo akong tinatandaan kapag shift end. At alam ko rin na tuwing umiinom ako ng kape sa pantry, nagtatago ka sa likod ng water dispenser habang kunwaring nag-aayos ng ID mo. Diretsong sagot niya. May kasamang mahinang tawa na parang musika sa pandinig ko. Gusto kong mag-disappear na parang bula. Sabi ko, grabe. Halata ba talaga ako? Akala ko, pampelikula yung pagiging discreet ko. At ang sabi naman niya, Emil, baligtad yung suot mong ID tuwing ginagawa mo yun. At saka sino ba namang tao ang
mag-aayos ng ID ng 5 minuto habang nakatitig sa dispenser. Bumitaw siya sa kamay ko pero lumapit pa siya ng konti. Sapat na para maamoy ko ulit ang minti niyang hininga. Sabi pa niya, saka hindi lang naman ikaw yung tumitingin eh. Kumunot yung noo ko. Medyo nairita ang inner self ko. Aba, sino pa yung tumitingin sa'yo? Yung mga feeling magaganda sa HR account o yung mga agents sa QA? Wika ko. Hindi, hiling niya. Sabay titig ng malalim sa mga mata ko. Ako, ako yung tumitingin sa'yo, Emil. Sandali, preno. Stop the car. Hold your horses. Ha? Anong ikaw? Parang naging siramplaka na naman yung utak ko. I've been noticing kasi you for 3 months now. Pag-amin ni Francis habang hinahawi ang ilang hibla ng buhok na nakaharang sa noo ko dahil sa pawis. Ang haplos ng mga daliri niya sa balat ko ay nagpapadala ng libo-libong boltahe ng kuryente sa buong katawan ko. Sabi pa niya, gustong gusto ko yung tuwing umaga kahit pagod ka mula sa calls, nagagawa mo pa rin magpatawa sa mga kasama mo sa team. At kapag ngumingiti ka, pakiramdam ko, nababawasan yung stress ko sa mga reports ko. Diyos ko, pilipitin niyo na po yung leg ko. Wag lang po yung puso ko. Si Sir Francis, ang nag-iisang elevator daddy ng Ortigas, ay matagal na pala akong pinapansin. Pero bakit hindi ka namamansin? Tanong ko na medyo nagtatampo yung boses. Ang sungit-sungit mo kaya kapag nagkakasalubong tayo sa hallway. Akala ko nga invisible ako sa'yo. Ang sagot niya. Sabi ko naman sa'yo, natotorpe din ako. Hinamot niya yung patok niya at sa unang pagkakataon, nakita kong namula yung mga pisngi ni Francis sa ilalim ng pulang emergency light. Ang isang seryosong team leader, mukha ng high school student na nahihiyang mag-confess sa crush niya. Sabi pa niya, natatakot ako na baka kapag kinausap kita, mahalata mo na gusto kita. Tapos iwasan mo ako kaya mas pinili kong tingnan ka na lang sa malayo. Natahimik kaming dalawa. Ang elevator ay mas lalong naging mainit. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na maramdaman yung inis sa sirang aircon at ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang nag-uumapaw na saya. Magkahalong kaba at ang katotohanang ang taong pangarap ko ay nasa harap ko lang pala. May parehong nararamdaman para sa akin. Francis, tawag ko sa pangalan niya. Ang seryoso kong mukha ngayon. Walang harong biro. Seryoso ka ba talaga? Hindi ba to prank? Baka mamaya may nakatagong camera rito tapos ipapalabas to sa team building natin sa susunod na buwan. Emil, mukha ba ako nagbibiro? Seryosong sagot niya. Hinawakan niya ang dalawang balikat ko. Iniharap ako ng maayos sa kanya. At ang sabi pa niya, matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo. Kaya nung makita kong mag-isa ka lang na papasok sa elevator na to kanina, plano ko talaga na kausapin ka ngayon eh. Hindi ko lang inaasahan na masisira to at may stock tayo.
So ibig sabihin, blessing in disguise 'tong sirang elevator? Nakangiting tanong ko. Nagsisimula na namang lumabas yung pagkapilyo ko. Oo, kasi kung hindi nasira 'to malamang nakababa na tayo sa lobby. At hanggang ngayon, magkaaway pa rin yung mga tingin natin. Inilapit ko yung mukha ko sa kanya. Binalikan ko ang panyo niya na hawak ko pa rin. Salamat sa panyo, at salamat din kasi hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya ngayon. Akala ko talaga hanggang pangarap na lang kita, eh. Ang bansag ko nga sa'yo sa utak ko, elevator daddy. Muntik nang mabulunan si Francis sa sarili niyang laway. Elevator daddy? Seryoso, bakit daddy? Eh, kasi naman, tinitingnan ko pa lang yung mga panga mo at yung tindig mo. Amoy protective at maasahan ka na. Tsaka type ko talaga yung mga medyo maedad at mature na katulad mo. Hayag ko ng walang kagatlabi. Bahala na si Batman. Nagkaaminan na rin naman, eh. Lubusin na natin. Tumawa ng malakas si Francis, isang tawang malaya at walang tinatago. 28 pa lang ako, Emil. Hindi pa ako ganun katanda para maging daddy mo. Ay, mas gusto ko yun, mas bata. Mas may enerhiya. Wika ako. Sabay kindat ko sa kanya. At habang nagtatawanan kaming dalawa, biglang lumangit-ngit ang itaas ng elevator. Biglang bumukas yung fluorescent light sa ceiling. Ang aircon ay biglang humugong at nagbuga ng napakalamig na hangin. Kasabay niyon ang boses ng isang security guard mula sa intercom ng control panel. Nagkatinginan kaming dalawa ni Francis. Ang maliwanag na ilaw ay biglang nagpabalik sa amin sa realidad ng totoong mundo. Nakita ko yung mukha niya. Gwapo, medyo pawisan, pero may bakas ng kaligayahan at alam kong ganon din ang itsura ko. Paano yan? Ayos na yung elevator. Sabi ko, may konting lungkot sa boses ko. Parang gusto ko na lang tuloy na masira ulit ito ng ilang oras pa. Tumayo si Francis at pinagpagan yung kanyang pantalon. Pagkatapos ay inabot niya yung kanyang kamay sa akin at tinulungan akong tumayo. Ayos lang. Tapos na yung secret confession, Emil. Hindi na natin kailangan magtago sa elevator para mag-usap. Tinanggap ko yung kamay niya at tumayo ko sa harap niya. At bago pa man tuluyang bumaba ang elevator, may ibinuhat siyang isang bagay na nagpatibok muli sa pinakamasayang ritmo nito. Nilabas niya yung kanyang phone, binuksan yung QR code ng kanyang social media at messenger account at iniharap sa akin. I-scan mo. Pagbaba natin sa lobby, diretso tayo sa Starbucks sa tapat. Kakain tayo ng almusal. At doon, itutuloy natin yung unang date natin. Utos niya. May otoridad pero may lambing. Nakangiti kong inilabas yung phone ko at mabilis na in-scan yung code. Kahit habang buhay pa kitang ilibre ng kape, Emil. Deal? At ito, bumukas na yung pinto ng elevator ground floor. Ang liwanag na sikat ng araw ay lumabas ng lobby at sumulubong sa amin. Kasabay ng bagong umaga at ang isang bagong kabanata na hindi ko akalaing magsisimula sa loob ng isang sirang elevator. Kung akala nyo,
Natatapos na ang lahat sa loob ng elevator kapag bumukas na yung pinto. Diyan kayo nagkakamali. Ang paglabas sa elevator pagkatapos ng isang matinding secret confession ay parang paglalakad sa red carpet ng Oscars. Maliban na lang ang mga cameraman ay ang mga chismosong katrabaho mo at ang mga flashlight ng camera ay ang mga mapanuring mata nilang lahat. Naglakad kami ni Francis palabas ng lobby. Magkatabi kami pero may sapat na distansya para hindi halatang kakaiba. Pero aminin natin, ang hirap magpanggap na normal lang ang lahat kapag ang puso mo ay parang nagpapatugtog ng sobrang saya. Emil, isang pamilyar at nakakabinging boses ang bumasag sa katahimikan ng labi. Lumingon ako at nakita ko si Jonah na nakatayo malapit sa guardhouse. May hawak na payong at nakataas ang isang kilay na parang investigador ng NBI. Akala ko ba umuwi na tong babaeng to para pakainin ng pusa niya? Bakit andito pa siya? Oh, Jonah, akala ko nakaalis ka na. Tanong ko. Sinubukan kong patatagin yung boses ko habang pasimpleng lumalayo ng 1 pulgada kay Francis. Nakaalis na sana kaso nakasalubong ko si Kuya Guard sa labas. Sabi may na-stuck daw sa elevator 4. Sabi ko parang yung tangang si Emil yung sumakay dun ah. At tiningnan ni Jonah si Francis mula ulo hanggang paa. Bago ibinalik yung tingin sa akin na may pilyong ngiti. Sabi pa niya, at mukhang hindi lang pala ikaw ang na-stuck. Good morning po, Sir Francis. Good morning, Jonah. Magalang na sagot ni Francis. Ibinalik niya ang kanyang seryosong muka at team leader mode niya. Pero napansin ko ang bahagyang paggalaw ng gilid ng labi niya. Na-stuck nga kami pero mabuti na lang at maayos naman yung ventilation kaya walang napahamak. Wika pa niya. Ventilation nga ba sir? O baka naman nag-init ang atmosphere sa loob? Bulong ni Jonah pero sapat para marinig ko. Siniko ko siya ng malakas sa tagiliran. Aray ko naman Emil, sabi ko na nga, uuwi na ako. Sige, Sir Francis, una na ako. Emil, mag-ingat ka ha, sa almusal mo. Ha? Baka mabilookan ka sa sobrang swerte. Hindat ni Jonah bago mabilis na naglakad palabas ng building habang humahagikik. Naramdaman ko yung pag-akyat ng dugo sa mukha ko. Tiningnan ko si Francis. Sabi ko, pasensya ka na kay Jonah. Francis, may sariling mundo talaga yung utak nun. Okay lang. Cute nga nung kaibigan mo pero mas cute ka kapag namumula ka. Tara na sa Starbucks. At eto, tumawid kami sa tapat ng building kung saan naroon ang isang mga sikat na coffee shop. Pagpasok namin, sinalubong kami ng amoy ng bagong giling na kape at ng malamig na aircon na mas masarap sa pakiramdam kumpara sa sirang aircon ng elevator. Humanap ka na ng pwesto roon sa sulok. Ako na yung mag-order. Utos ni Francis sa akin. Sige. Yung pinakamahal na kape at yung pinakamalaking pastry yung sa akin. Ha? Sabi mo, libre mo. Biro ko. Kahit bilhin ko pa tong buong branch para sa'yo, Emil. Banat niya. Bago naglakad papunta sa counter. Diyos ko, pwede bang humingi ng insulin? Ang tamis, baka madiabetes ako ng maaga. Naupo ako sa isang table sa dulo, malapit sa salamin na pader, kung saan tanawang daan sa labas. Habang hinihintay ko siya, napansin ko ang ilang pamilyar na muka mula sa HR department na
nakaupo rin sa kabilang bahagi ng coffee shop. Nagbubulungan sila habang nakatingin sa direksyon ni Francis na kasalukuyang nagbabayad sa cashier at pagkatapos tumingin sa akin. Ayan na nga ba yung sinasabi ko. Alam kong hindi may iwasan ng chismis. Sa BPO world, kapag ang isang kilalang team leader ay nakasama ang isang hamak na agent sa almusal pagkatapos ma-stuck sa elevator, automatikong may iba't ibang version na ang kwento pagpasok sa gabi. Oh, bakit parang bigla kang naging seryoso? Tanong ni Francis habang inilalapag ang isang tray na may dalawang iced coffee at dalawang malaking cinnamon roll at naupo siya sa harap ko. Ah, wala naman, may napansin lang ako. Nguso ko sa direksyon ng mga taga-HR. Mukhang bukas ng gabi, headline tayo sa chismis sa floor. Ang alipin at ang team leader. Isang kwento ng sirang elevator. Wika ako. Tumingin si Francis sa direksyon ng taga-HR. Hindi niya sila inirapan, sa halip ay nginitian niya mga ito at tinanguan bilang pagbate. Agad namang umiwas ng tingin ng mga lola mo at nagkunwaring nagse-cellphone. Huwag mo silang pansinin, Emil, sabi ni Francis habang inaabot sa akin yung kape. At ang sabi pa niya, buhay natin to. Wala tayong ginagawang masama, tsaka kung gusto nilang malaman ng totoo, pwede ko namang i-announce sa susunod na town hall meeting na dinedate kita. Munti ko nang maibuga yung kape. Sa unang higop pa lang. Ah, wag naman, masyadong mabilis. Baka atakihin sa puso yung mga manager ko. Mawawalan pa ako ng incentive. Wika ko. Tumawa si Francis. Ang gwapo niya talaga kapag natural yung tawa. Nagbibiro lang ako pero seryoso ako, Emil. Hindi ko kinakahiyang makita ka at makita ng tao na kasama kita. Katunayan, masaya ako na kasama kita ngayon. Kaya ito, habang kumakain kami, mas naging malalim yung kwentuhan namin. Nalaman ko na galing pala siya sa Leyte bago lumipat dito sa Maynila para mag-aral at magtrabaho. Mahilig din pala siya sa pusa. Kaya tuwan-tawa ako dahil may mapag-uusapan sila ni Jonah. At higit sa lahat, nalaman kong pareho pala kami ng hilig sa pagkain at pelikula. So, ibig sabihin, hindi ka lang pala basta gwapo, may substance ka rin pala. Sabi ko habang pinupunasan yung icing ng cinnamon roll sa gilid ng labi ko gamit ang tissue. Siyempre naman, kaya nga dapat lang na ibigay mo rin sa akin yung chance na makilala ka pa ng higit. Sagot niya. Bigla niyang ibinaba ang tinidor at dahan-dahang inabot ang kamay ko na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Sa pagkakataong ito, maliwanag ang paligid. Walang pulang emergency light, walang sirang elevator. Kitang-kita ko yung bawat detalye ng mahaba niyang daliri habang dahan-dahang pinulupot ang mga ito sa mga daliri ko. Tumingin ako sa paligid ng coffee shop, sa mga taga-HR, sa ibang mga agents na pumapasok, pero nang tumingin ako, pabalik sa mga mata ni Francis, biglang nawala lahat ng takot ko. Walang kwenta ang chismis ng iba. Ang mahalaga, ang kamay na matagal ko na pinapangarap, nahawakan ko na. Hawak ko na. Ngayon, sa ilalim ng sikat ng umaga. Emil,
Gusto kong malaman mo na hindi ito laro para sa akin. Gusto kong maging totoo 'to." Wika niya sa akin habang hinahaplos ang mga kamay ko. Huminga ako ng malalim, naramdaman ko yung kakaibang init at katiyakan sa puso ko. Sabi ko, Ako rin, Francis. Matagal na kitang gustong maging totoo sa buhay ko eh." Nagkatitigan kaming dalawa, nakangiti habang ang kape namin ay dahan-dahang natutunaw ang yelo. Pero bago pa man maging masyadong madrama ang eksena, biglang tumunog yung phone ni Francis. Isang alarm. Kailangan ko nang umuwi. May kailangan pa akong i-review na reports para sa gabi. Sabi niya na may panghihinayang pero hindi pa rin binibitiwan ng kamay ko. Sige na. Baka mapuyat ka ng husto. Mahirap na baka pumangit yung elevator daddy ko. Biro ko. Tumayo kami at lumabas ng coffee shop. Habang naglalakad kami patungo sa sakayan, hinarap niya ako. "Ite-text kita mamaya ha. Okay? Tsaka sunduin kita sa station mo bago mag-start yung shift mo mamayang gabi." Wika niya. "Ha? Seryoso? Susunduin mo ako sa floor?" Wika ko naman. "Oo, para sabay tayong pumasok at para malaman nila na ang elevator daddy ay may nahanap na sa elevator number 4. Kindat niya bago sumakay ng taxi. Naiwan ako nakatayo sa gilid ng daan. May malawak na ngiti sa mga labi. Hawak ang phone ko na naglalaman ng bawat detalye ng lalaking nagpabago sa takbo ng buhay ko sa loob lang ng isang oras. Kung gaano kabilis mag-update ang antivirus ng computer sa office, triple ang bilis ng pagkalat ng balita sa BPO. Pagpasok ko pa lang sa production floor kinagabihan, ramdam ko na yung kakaibang enerhiya sa paligid. Ang mga mata ng mga agent na nakapila sa security check, ang mga pasimpleng sulyap ng mga taga-kabilang wave, at ang mga tawa mula sa locker room. Lahat yun, alam kong ako yung paksa. Sabi ko naman sa inyo, sa mundong ito, walang lihim na hindi nabubunyag. Lalo na kung ang kasama mo sa elevator ay ang pinakagwapo at pinakasikat na team leader ng kumpanya. Oh, andyan na pala ang ating elevator princess. Bigyan ng daan, parating na ang Reyna. Salubong sa akin ni Jonah, pagka-login ko sa system. Nakataas na naman ang 2 kilay ng lola mo at may hawak na siyang baso ng kape na parang handa ng makipagmaritesan hanggang mamayang break. Ewan ko sa'yo, Jonah. Tumigil ka nga, tampalasan ka. Mainit ang ulo ng QA ngayon, baka masiro ako sa compliance. Hirap ko habang sinusuot ang headset ko. Anong zero compliance? Alam mo ba, ikaw yung 100% score sa chismis ngayon? Buong floor sa 5th floor hanggang sa pinakaitaas na executive lunch. Pinag-uusapan kayo ni Sir Francis. Sabi raw kaya raw nasira ang elevator kasi lumindol sa loob dahil sa inyo. Kagi, di ko kinaya yun. Halakhak niya. Wait, hindi ako makamove on. Grabe naman yung lindol. Nag-usap lang kami. Doon lang kami nagka-clearan sa mga bagay-bagay. Wika ako. Habang pa simpleng tinitingnan yung chatbox ko sa internal messenger ng office. Walang message mula kay Francis. Baka busy sa ship calibration.
Sus, nag-usap lang daw pero magkahawak kamay sa Starbucks. Nakita kayo ng mga taga-HR at teka, may balita akong narinig. Biglang humina yung boses ni Jonah. Lumapit siya sa divider ng cubicle ko. Tang sabi niya, mag-ingat ka raw dyan sa QA specialist ng kabilang account. Si Christian, dati raw yung umaali-aligid kay Sir Francis. At balita ko, hindi natutuwa sa mga naririnig niya ngayon. Napatigil ang mga daliri ko sa pagtatype. Christian? Yung matangkad na QA na laging nakasuot ng slim fit na polo at laging amoy mamahaling salon ng buhok? Yung perfectionist kung mag-audit ng calls? So may multo ng nakaraan. Dumating ang unang break namin bandang 11:00 ng gabi. Dahil medyo mabigat yung mga unang calls ko, nagpasya akong pumunta sa pantry para mag-refill ng malamig na tubig. Gusto ko lang palamigin yung utak ko. Pero mukhang maling oras ang napili ko. Pagpasok ko pa lang sa pantry, nakita ko agad si Francis. Nakatayo siya sa harap ng coffee machine at sa tabi niya, walang iba kundi si Christian, ang QA specialist. Nakalin si Christian sa counter, masyadong malapit ang distansya kay Francis habang may ipinapakita ito sa phone niya. Nakatawa si Christian, yung tawang pang sosyal na pilit. Habang si Francis naman nakikinig lang at hawak yung kanyang mug ng kape. Naramdaman ko yung biglang pagsikip ng dibdib ko. Ito na ba yung tinatawag nilang selos? Ang pait pala sa lalamunan. Parang kaping walang asukal at puro latak. Oh, Emil! Bati sa akin ni Francis nang mapansin niya akong pumasok. Biglang nagbago yung mukha niya. Sumilay ang isang malawak ng ngiti na kanina wala noong kausap niya si Christian. Sabi pa niya, papunta pa lang sana ako sa station mo pagkatapos nito. Sige lang Francis. Nagre-refill lang ako ng tubig. Maikli kong sagot. Sinubukan kong gawing normal yung boses ko pero bilang isang certified torpe na may halong pagkamataray kapag nasasaktan, alam kong naging malamig ang tono ko. Tumingin sa akin si Christian. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Sabay taas ng kilay. So ikaw pala si Emil, yung nakasama ni Francis sa elevator kahapon? Opo, ako nga po. Sagot ko. Diretso yung tingin sa kanya. Hindi ako umatras. No. Financial account ako. Sanay ako sa mga galit na Amerikano. Hindi ako papatalo sa isang QA specialist. At ang sabi ni Christian, cute. Balita ko kasi marami raw naging issue yung elevator kahapon. Sabi ko nga kay Francis, mabuti na lang at hindi ako yung kasama niya. Baka nahimatay ako sa init. Anyway, Francis, yung tungkol sa plano nating dinner sa Sabado. Kasama yung mga lumang TLs. Tuloy tayo ha. Hinaplos pa ni Christian yung braso ni Francis bago naglakad palabas ng pantry. Sabay bunggo ng bahagya sa balikat ko. Aba, sumusobra yung lola mo ha. Nang mag-isa na lang kami ni Francis sa pantry, nanatili ako nakatalikod sa kanya habang nakatitig sa umaagos na tubig mula sa dispenser. Emil, tawag niya. Lumapit siya sa likod ko. Naramdaman ko yung init ng katawan niya. Ang pamilyar na amoy na nagpapakaba sa akin palagi. Galit ka ba?
Hindi ako galit, sagot ko. Pinatay ko ang dispenser kahit kalahati pa lang yung laman ng tumbler ko. Bakit naman ako magagalit? QA mo yun. Diyan ka masaya. Wika ako. Narinig kong mahinang natawa si Francis. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko. Dahilan para mabitawan ko yung tumbler ko sa ibabaw ng counter. Iniharap niya ako sa kanya. At sa pagkakataong ito, walang ibang tao sa pantry. Kami lang dalawa. Sabi ko naman sa iyo sa elevator, wala akong girlfriend, wala akong asawa, at wala akong binabalik ang nakaraan. Seryosong paliwanag niya habang nakatitig ng malalim sa mga mata ko. Si Christian, naging ex-fling ko siya. 2 taon na yung nakaraan bago pa ako lumipat sa branch na to. Pero matagal nang tapos yun. Trabaho at pagkakaibigan na lang yung meron sa amin. Wika niya. Pero hinawakan ka niya sa braso. Kabulong kong sumbat na nakanguso naman ako. Nabubura na yun tapang ko kapag ganito siya kalapit. Hayaan mo na siya. Ikaw naman yung may hawak ng puso ko, di ba? Banat niya. Sabay pisil sa ilalim ng baba ko. At sabi pa niya, at saka yung dinner sa Sabado, hindi ako pupunta kung ayaw mo. O mas maganda sumama ka sa akin para may pakilala kita sa kanila bilang boyfriend ko. Boyfriend? Ang dulas naman ng dila ng team leader na to. Hindi pa nga kami official, boyfriend agad yung tawag niya sa akin. Wika ako sa isip ko. Sino naman nagsabing tayo na? Pagmataray ko pa rin. Pero hindi ko pa rin mapigilan na mapangiti. Bakit? May bala ka pa bang maghanap ng ibang elevator daddy? Biro niya. Sabay kabig sa akin papalapit sa kanya. Isang saglit sa sulok ng pantry kung saan walang nakakakita. Mabilis niyang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ko. Isang halik na puno ng pag-iingat at katiyakan. Huwag ka na magselos, Emil. Swerte lang ako sa elevator kahapon. At hindi ko na hinayaang mawala pa yung swerteng yun. Bulong niya sa tenga ko. Niyakap ko siya ng mabilis bago binitiwan. Sabi ko, sige na, babalik na ako sa floor. Baka maging ako sa unproductive pa ako. Mapagalitan ba ako ng TL ko? Sige, susunduin kita mamaya sa shift end. At tandaan mo, sa elevator number 4 tayo sasakay pabalik. Para kung masira man ulit, may oras pa akong amuin ka. Hindat niya bago ko siya iniwan sa pantry na may umaapaw na naman na kilig sa puso ko. Sabi ko sa episode 1, ang pag-ibig ay parang elevator sa building ng pinagtatrabahuhan kong BPO company sa Ortigas. Matagal bago dumating, masikip kapag sumakay ka. At kung minamalas-malas ka talaga, may stuck ka sa gitna. 1 taon nang nakalipas mula nang mangyari ang makasaysayang pagkasira ng elevator number 4. 1 taon na rin mula nang ang isang hamak na agent na katulad ko ay magkaroon ng lakas ng loob na aminin ang lahat sa isang gwapo at matangkad at amoy mayamang team leader. At kung itatanong nyo kung ano yung lagay ng puso ko ngayon, well, ang masasabi ko naman ay hindi ako na-stuck sa pangarap lang dahil sa opisyal ng
kasama sa isang biyahe ng buhay ko ang nag-iisang elevator daddy ng buhay ko. Uy, Emil, pakipirmahan naman tong clearance ko. Grabe, dati lang katabi lang kita sa cubicle, ngayon operations manager ka na ng financial account. Tapos ako tagapasa pa rin ng requirements sa'yo. Biro ni Jonah habang inilalapag ang isang folder sa ibabaw ng bago kong lamesa. Oo, tama naririnig nyo. Isang taon na yung nakalipas. Nagpursige ako sa trabaho, hindi dahil gusto kong patunayan sa mga chismosa sa floor na karapat-dapat ako kay Francis, kundi dahil gusto kong sabayan ng pag-unlad ng lalaking mahal ko. Ngayon may sarili na akong opisina. May pinto, may aircon at hindi nasisira. At higit sa lahat, malapit sa opisina ni Francis na na-promote na rin bilang director for operations. Salamat, Jonah. Tsaka, huwag ka nang magreklamo dyan. Kung hindi dahil sa iyo at sa pusa mo, hindi ko makakabisado yung perfect timing strategy ko noon para makasabay si Francis. Tawa ko habang pinipirmahan yung dokumento niya. Ay, true. Ako ang tunay na tulay ng pag-ibig nyo. Kaya sa Sabado, ihanda nyo ni Francis ang pinakamahal na wet food para sa pusa ko, ha. Kung hindi, isusumbong ko kayo sa HR na naglalaitan kayo sa pantry. Hindat ni Jonah bago masayang lumabas ng opisina ko. Napatingin ako sa orasan sa computer ko. 6:00 ng umaga. Ship end na naman. Inayos ko ang aking mga gamit. Isinuot ang aking bag at lumabas ng opisina ko nang may malawak ng ngiti. Pagdating ko sa elevator area ng lobby, eksaktong bumukas ang pinto ng isang pamilyar na bakal na kahon. Ang elevator number 4, at tulad ng eksena, isang taon nang nakaraan, may isang matangkad na lalaking nakatayo sa loob. Nakasuot ng slim fit na polo, may panga nakasintalas pa rin ng pambukas ng delata. At may amoy, na amoy mayaman pa rin. Si Francis. Pumasok ako sa loob at sumara yung pinto. Kamilang dalawang naroon. Eksaktong-eksakto sa unang araw ng pagtatagpo ng aming mga mundo. Good morning, OM Emil. Bati niya. May pilyong ngiti sa mga labi niya habang nakasandal sa pader ng elevator. Good morning, Director Francis. Sagot ko naman. Sabay lapit sa kanya at pasimpleng pinulupot yung mga daliri ko sa mga daliri niya. Kamusta ang ship? Wika ko. Mabigat yung mga reports, maraming metrics na kailangang habulin, pero lahat ng pagod ko nawala nung pumasok ka rito sa loob. Banat niya. Sabay kabig sa akin, papalapit sa dibdib niya. Sus, isang taon na tayong magkasama pero yung banat mo, pang 21 pa rin. Biro ko. Bagamat ang totoo ay abot-abot pa rin yung kilig ko sa puso ko. Ang tibok ng puso ko tuwing malapit siya ay parang nagbago mula nung unang araw na sumubsob ako sa leeg niya. Biglang huminto ang elevator. Hindi dahil nasira ito, kundi dahil nakarating na kami sa ground floor. Pero bago pa man bumukas ang pinto, pinindot ni Francis ang hold. Hold button para patigilin ang pagsasara nito. Emil. Seryosong tawag niya sa pangalan ko. Hinarap niya ako ng buong buo. Ang mga kamay niya ay nakahawak sa aking mga bewang. Salamat, ha. Salamat saan? Wika ko. Salamat kasi hindi ka bumitaw sa akin.
Salamat kasi marami silang sinasabi sa floor noon. Nanatili kang matatag sa tabi ko. Sa dinabi-nabi ng mga palapag na inaakyat at ibinababa ko sa buhay ko, ikaw lang yung nag-iisang palapag na kung saan pinili kong huminto at manatiling habang buhay. Naramdaman ko yung paggilid ng luha ng kaligayahan sa mga mata ko. Ang pag-ibig nga naman, hindi mo alam kung kailan o kung saan darating. Minsan kailangan mo lang talagang ma-stuck sa isang sirang elevator para matagpuan mo yung taong totoong direksyon ng buhay mo. Mahal kita, Francis. Ang aking nag-iisang elevator daddy. Bulong ko habang sinasandal ang aking noo sa kanyang dibdib. Mahal din kita, Emil. Habang buhay. Sagot niya bago itampi ang kanyang mga labi sa aking mga labi. Isang matamis, suwabe at totoong halik na nagmarka sa pagtatapos ng aming lihim na paghanga. At sa simula ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi mapipigilan ng anumang sirang makinarya sa mundo. Bumukas ang pinto ng elevator. Sabay kaming naglakad palabas, magkahawak kamay sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw ng bagong umaga. Handang harapin ang anumang pagsubok dahil alam namin na sa bawat pagbaba at pag-akyat ng buhay, kami ang magkasamang maglalakbay. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.